Ipinanganak si Marga sa gitna ng yaman at panganib. Nang itinalaga sa kanya ang isang tahimik ngunit misteryosong bodyguard. Nilabanan niya ang bawat galaw nito. Hindi niya alam na mas malaki ang lihim na dala ng lalaki kaysa sa kaya niyang tanggapin. Sa pagitan ng pag-iwas at pagprotekta, unti-unting nagbabago ang tadhana. Tahimik ang kabuuan ng Montenegro Mansion, pero iba ang katahimikan na ito, hindi ginhawa, kundi tensyon. Ang bawat ilaw sa hallway ay masyadong maliwanag, ang bawat hakbang ng mga kasambahay ay parang may kasamang pag-aalangan, at kahit ang malamig na hangin mula sa centralized aircon ay tila nahahati sa pagitan ng paggalang at pag-iwas. At sa mismong oras na iyon, bumukas ang malalaking front doors. Pumasok ang isang babaeng halatang hindi na naman nakauwi kagabi. Si Marga Montenegro. Tumama sa mukha niya ang yellow lights ng chandelier, at mas lalo niya itong sinabayan ng confidence na parang mismong ilaw ang dapat umiwas sa kanya. Suot niya ang high-waist leather pants, crop top, at isang oversized jacket. Ang buhok niyang may natural waves ay nakalugay, bahagyang magulo pero mukhang sinadya. May hawak siyang helmet sa isang kamay at phone sa kabila, at dumiretso lang siya sa loob na para bang hindi mansyon ang iniikutan niya, kundi sariling kwarto niya. Ma'am, Miss Marga, si Sir naghihintay sa study, nag-aalangan na bulong ng isa sa mga kasambahay. Hindi siya tumigil sa paglalakad, hindi rin tumingin. Of course he is, she replied, matter of fact, walang bahid ng takot o guilt. Pagdating niya sa main hallway, narinig na niya ang tunog ng mabibigat na yabag. Maingat, galit pero kontrolado. At doon lumabas si Don Ramon Montenegro, ang amang kilala sa larangan ng negosyo, politika, at pagdidikta ng buhay ng nag-iisa niyang anak. Marga, hindi sigaw, pero puno ng bigat. Yung tipong kapag narinig mo, para ka na ring sinampal. Napahinto siya, hindi dahil natakot, kundi dahil ayaw niya ng paulit-ulit na sermon. Huminga siya ng malalim, saka tumingin sa ama. Yes, Dad. Good morning din sayo. Hindi natawa ang lalaki. Hindi rin nagustuhan ang attempt niya sa paglighten ng atmosphere. Ano na naman to? Umuwi ka na naman ng alas 6 ng umaga. Marga shrugged, ibinato ang helmet sa couch. Hindi naman ako umuwi ng lasing. Kung yan ang concern mo. Hindi yan ang concern ko Marga, madiin na sagot ni Don Ramon. Ang concern ko, wala ka na namang respeto sa pangalan natin. Isa kang Montenegro, may image tayong pinapangalagaan. Umikot ang mata ni Marga, pero hindi sobra, just enough para ipakitang hindi siya impressed. Image Dad, really? Image over freedom. At ang sagot ng ama, mas lumalim ang boses, you are my daughter at habang nakatira ka sa bahay na to, susundin mo ang mga alituntunin ng pamilya. Funny, natatawa niyang sagot. Kasi parang kahit tumira pa ako sa Mars, gusto mo pa rin akong kontrolin. Tumigas ang panga ng ama. Hindi mo ba naiintindihan? Lahat ng ginagawa mo ay pinag-uusapan. Lahat ng galaw mo, may camera. Kahit isang maling lakad, lumalabas sa headlines. Hindi mo ba nabasa yung article kagabi? Montenegro heiress, spotted living underground club at 3 a.m. At least bumaba sila sa mansyon, sarkastikong sagot niya. Ikaw, kaya nilang isulat kahit nakaupo ka lang sa boardroom ng 5 oras. Congrats, Marga, mariing tawag ng ama, puno ng pagod at kontroladong galit. Napabuntong hininga siya. Okay, fine, what is it this time? Another business dinner. Another charity event. Ano na naman ang kailangan kong i-represent, today? Umiling ang ama. Hindi. Board meeting. Napataas ang kilay niya. Yes, sagot ni Don Ramon. Gusto kitang ipakilala sa bagong security team natin. At sa magiging personal protector mo. Tumawa siya. Malakas. Hindi makapaniwala. Protector. Bodyguard. Dad, seriously. After everything you've done this past weeks. Yes. Magiging bahagi muna siya ng. No, putol niya. Hindi ko kailangan ng bantay. Hindi ako teenager. Hindi rin ako kriminal. Marga, hindi ka pwedeng magpatuloy na ganito, sagot ng ama, mas mababa ang boses, pero mas mabigat. May mga taong binabantayan ang pangalan natin. At may mga taong gustong gamitin ang kahinaan ng pamilya. Lalo na ikaw. Wow, sarkastikong sambit niya. So ako yung weakness. Nice. Hindi sumagot ang ama. At iyon ang pinaka-nakakairita para kay Marga, ang mga silent treatment, ang mga hindi sinasabing pangungusap, ang mga
Alam mo na dapat yan moments, na parang obligasyon niyang sundin lahat ng gusto ng ama. Kung ayaw mo sa rules ko, patuloy ng ama, you can leave this house and build your own life without the Montenegro name backing you up. Tahimik sa loob ng 2 segundo. 3, 4, pero hindi sumagot si Marga. Hindi dahil wala siyang masasabi, kundi dahil naramdaman niyang may paraan na naman ang ama para itali ang leeg niya sa pangalan ng pamilya. At iyon ang hindi niya matanggap. Ang aga-agang drama, mahinang bulong ni Marga, pero alam niyang narinig ng ama. Marga, I'll join the meeting, putol niya at sabay talikod. Not because you said so, but because I want to see this so-called protector, na sinabing kailangan ko. Mabuti naman, sagot ng ama, pero halata ang relief na pilit tinatago. Marga smirked. Kung si Don Ramon ang nagplano ng araw niya, tiyak masisira niya iyon. Kinuha niya ang helmet, pinagpag ang jacket, saka dumiretso papunta sa study, hindi nagmamadali, hindi rin nagtatago ng attitude. Kung anong gusto niyang ipakita, iyon ang pinapakita niya. Wala siyang pake. At habang papunta siya roon, walang kaalam-alam si Marga na ang meeting na ito ang magbabago ng takbo ng buhay niya. Dahil naroon na ang taong babaligtad ng mundo niya. Ang lalaking hindi niya kayang suwayin. Ang lalaking, para sa unang beses, hindi siya uurungan. Ang magiging protector niya. At, hindi pa niya alam, ang magiging pinakamalaking problema, at pag-ibig, ng buhay niya. Madalas ay puno ng tawanan ang private lounge sa ikalawang palapag ng Montenegro Tower, mga negosyanteng naghihiyawan, naghahampasan ng baso, at nagbubulungan tungkol sa mga deal na milyon ang halaga. Pero ngayon, kakaiba ang atmosphere. Tahimik, masyadong tahimik, at sa gitna ng katahimikan, andun si Don Ramon Montenegro, nakaupo sa leather sofa na parang may pasan-pasang mundo. Ang mga mata niya ay nakatutok sa glass wall na tanaw ang buong syudad, mga ilaw, mga gusali, at ang unti-unting pagdilim ng hapon. Pumasok ang isang lalaki, medyo mas matanda, malapad ang balikat, may tindig na sanay sa peligro. Bumungad ang presensya niya bago pa man siya magsalita. Ramon, tawag nito. Napalingon si Don Ramon at tumayo agad. Marco, salamat at nakarating ka. Si Marco de la Vega, dating sundalo, dating agent, kaibigan, at isa sa iilang taong pinagkakatiwalaan ng Montenegro Patriarch. Nagkamay sila, hindi lang bilang magkaibigan, kundi bilang 2 lalaking alam ang bigat ng responsibilidad sa kani-kanilang mga pangalan. Ano bang nangyayari? Tanong ni Marco habang nauupo. Rare kang mag-request ng private meeting. At mas rare na hindi tungkol sa negosyo. Huminga ng malalim si Don Ramon, parang kailangan muna niyang tipunin ang lakas bago magsalita. Tungkol kay Marga, napataas ang kilay ni Marco. Anak mo, yes, bakit? Nabalitaan ko na naman yung isyo kagabi sa social media. Pero alam ko namang kaya mong ayusin yun. Umiling si Don Ramon. Hindi ito tungkol sa pag-uugali niya. Hindi rin tungkol sa pagkasuwail niya. Then what? May ilang segundo ng katahimikan bago siya nagsalita. May bantang paparating. At hindi ito basta intriga lang. May gumagalaw sa ilalim, at mukhang target nila si Marga. Tumigas ang ekspresyon ni Marco. You're sure? Sigurado ako. Tiningnan niya ang kaibigan ng diretso. Napadpad sa kamay ko ang ilang impormasyon. May nagmamanman sa galaw ng pamilya namin. Particularly, sa anak ko. Alam ba ni Marga? No. Mababa ang tono ni Don Ramon. At ayokong malaman niya. Lalo na sa ugali niyang ayaw pinakikialaman. Nagtagal ang katahimikan. Pareho nilang alam, kapag ang isang Montenegro ay nasa peligro, hindi basta maliit na bagay iyon. At hindi rin dapat malaman ni Marga hanggat hindi pa kailangan. Kapag nalaman niya agad, tiyak na gagawa ng eksena. Pumikit sandali si Marco bago muling nagsalita. Kung ganon, alam mo kung sino ang pwede kong ipadala. Hindi na nagulat si Don Ramon. Si Julius. Tumango si Marco. He's the best man I have. At higit sa lahat, hindi siya nababayaran. Hindi siya natitinag. Hindi siya madaling bilugin. Kung gusto mo ng proteksyon, siya ang ibibigay ko. Pero halatang may gusto pang sabihin si Marco, parang may alinlangan. What is it? Tanong ni Don Ramon. Huminga ng malalim si Marco. Alam mong hindi madali si Julius. At hindi rin siya madaling kausapin. He follows orders, pero hindi siya yes man. Hindi siya matatakot sa posisyon mo. Ayoko ng taong natatakot sa akin, sagot ni Don Ramon, diretso. Gusto ko ng taong hindi matitinag. Then Julius is perfect.
Ilang oras ang lumipas, dumating si Julius sa Montenegro Tower. Tahimik siyang pumasok, naka-black shirt, dark jeans, at may leather jacket na halatang hindi pang porma, pang proteksyon. He moved like someone trained not just to fight, but to read a room. Isang tingin pa lang ay alam mo, hindi siya ordinaryong lalaki. Ang tindig niya ay hindi siga, hindi astig na pilit, natural. Lahat ng kilos niya ay eksaktong kalkulado. Hindi sobra, hindi kulang. At ang mga mata niya, matalas. Parang nakakakita ng higit sa nakikita ng iba. Pagpasok niya sa lounge, nagsalubong ang mga mata nila ni Don Ramon. Walang yuko, walang pag-aalangan. Parehong lalaki, parehong may paninindigan. Sir, maikling bati ni Julius. Julius, sagot ni Don Ramon. I'm glad you're here. Umupo si Julius, diretso sa backrest, hindi nagpapakitang nagmamadali pero halatang handang kumilos anumang oras. Narinig ko kay Dad, may kailangan ka raw. Hindi umiwas si Don Ramon. Kailangan ko ng proteksyon para sa anak ko. Hindi kumurap si Julius. Wala ring emosyon. Anong threat? Sumandal si Don Ramon, hawak ang isang envelope na may mga dokumento. May grupo na gumagalaw. Hindi ko pa alam ang buong motibo. Pero isa lang ang malinaw, interesado sila kay Marga. Mabilis lang nagbago ang ekspresyon ni Julius. Mulat, alerto, deadly serious. Asan siya ngayon? Sa mansyon. Hindi niya alam na ipapadala kita. At mas mabuti nang manatiling lihim muna ang lahat. Hindi sumagot si Julius, pero halatang iniisip niya ang mga posibleng senaryo. Gusto kong malaman mo na, patuloy ni Don Ramon, hindi madali ang trabaho. Marga is complicated. Napataas ang kilay ni Julius ng bahagya. Complicated in what way? Napabuntong hininga si Don Ramon, napapailing. She's stubborn, defensive, madaling magalit, hindi sumusunod sa utos, at ayaw na may nagbabantay sa kanya. Noted. Simple, diretso. Isa pa, tumigil si Don Ramon, Marga doesn't trust easily. Sa unang pagkakataon, may bahagyang ngiti sa labi ni Julius. Hindi matamis, hindi rin bastos, just amused. I don't need her trust, sagot niya. I just need her be safe. At doon natahimik ang buong kwarto. Doon na-realize ni Don Ramon na hindi siya nagkamali. Kung may taong kayang hawakan ang anak niya, hindi para kontrolin, kundi para bantayan, si Julius iyon. At kailan ka magsisimula? Tanong ng ama. Tonight. Tumayo si Julius. I'll observe first, then move accordingly. Good, sagot ni Don Ramon. Pero isang bagay lang, Julius. Napahinto si Julius bago tuluyang lumakad palabas. Anything. Huwag mong hayaang mahulog si Marga sa gulo. At pagkatapos ay mas mahina. At kahit kailan, huwag kang mahulog sa anak ko. Tumigil si Julius, hindi lumingon. At the end of the day, sir, trabaho lang to. Pero sa ngiti niya, maliit, halos hindi makita, nagbigay iyon ng hudyat. Hindi pa sila nagkikita, hindi pa sila nagkakasalubong. Pero magsisimula na ang unos. Don. Hindi rin dahil may hangover, kaya niyang uminom ng hindi nalalasing. Kundi dahil paglabas niya ng kwarto, may kakaibang presensya sa hallway. Tahimik, pero ramdam. Parang may nakasilip na hindi naman tao, pero mas nakakairita. At pagdating niya sa main staircase, doon niya ito nakita. Isang lalaki, nakatayo sa gilid, malapit sa mga antique vases, parang extra sa pelikula, pero hindi mo pwedeng hindi mapansin. Diretso ang tindig, naka-black shirt, dark jeans, malinis tingnan, walang arte. Pero ang higit na nakatawag ng atensyon ni Marga ay ang aura nito. Tahimik, pero malakas. Hindi nagpapakita ng yabang, pero halatang hindi mo kayang tawanan. At mas lalong hindi mo kayang utusan. Excuse me, sabi ni Marga, sabay lapit, nakataas ang kilay. Sino ka? And what are you doing in my house? Tumingin ang lalaki sa kanya, diretso, walang pag-iwas. Matalim ang mga mata, pero hindi bastos. Parang nag-a-analyze lang. Julius, maikling sagot nito. Julius, inulit ni Marga, nag-aabang ng kasunod. As in, security, staff, electrician, plumber. Kasi kung painter ka, pwede naman nating ayusin ng mas maaga yung uniform. Bodyguard, putol ni Julius, diretso at walang apology sa tono. Napaatras si Marga ng kalahating hakbang, not physically, pero emotionally. Parang tinamaan siya ng isang sapak ng pagkabadmod. Bodyguard. Ulit niya, mas mataas ang kilay. No,
No way. Hindi kita kailangan. Hindi rin kita in-approve. Hindi mo kailangan mag-approve, sagot ni Julius. Instruction ng ama mo. Of course it's dad, iritang sagot niya. Siyempre siya. Sino pa ba? Hindi sumagot si Julius. Ni hindi siya kumurap. Parang bato. Parang gubat na hindi gumagalaw kahit may bagyo. At lalo iyong nagpainit ng ulo ni Marga. So what? Tanong niya. Sasama ka lang. Anino ka? Papasok ka sa kotse ko. What exactly is your job description? I keep you safe, sagot ni Julius. Flat, walang arte. Well, I don't need safety, balik ni Marga. I need privacy. Isang maliit, napakaliit, na kilay ang umangat kay Julius. Hindi halatang nag-react, pero halata sa mga matang parang nagfa-file ng impormasyon, stubborn. Defensive. Hindi nakikinig. Tatahimik ka ba at aalis? Dagdag pa ni Marga, sabay cross ng arms. Or gusto mong ipatawag ko pa ang security, yung totoong security ha, para palabasin ka. Hindi gumalaw ang lalaki, ni hindi tumaas ang boses. You can try, sagot niya. But I was hired to stay. Hindi siya tinatakot, hindi siya nagmamayabang. Pero ang dating kay Marga, this man is a problem. Pagkababa niya sa dining room, napansin agad ng ama ang tensyon sa mukha ng anak. Marga, we need to talk. No dad. Ako ang magsasalita. Umupo siya ng may attitude, sabay tingin sa ama. Sino yung lalaki sa taas? At bakit siya nandito? At bakit mo iniisip na kailangan ko ng protection? Putol ni Don Ramon. Marga, hindi ito negotiable. What? Halos mapasigaw si Marga. Dad, hindi ba pwedeng once, just once, makinig ka sa akin? Hindi ko kailangan ng bodyguard. Hindi ako baby. Napatigil si Don Ramon. Hindi mo alam ang mga nangyayari sa paligid mo. Then tell me. Sagot niya, sumisipa ang frustration. Ano bang threat? Sinong nagbabantay? Ano bang delikado? Bakit kailangan mo pa ng? Iyon nga ang hindi ko sasabihin, sagot ng ama, mabigat, nakatingin sa anak na parang gusto niyang protektahan kahit ayaw nito. Mas delikado kapag nalaman mo. So ang solusyon, bantayan ako 24/7. Margarita, mariing sabi ng ama. Hindi lahat ng ayaw mo, masama. At hindi lahat ng gusto mo, tama. Napalunok si Marga, umatras, pero nanatiling matigas ang mukha. Pagtingin niya sa gilid, nakita niya si Julius na nakatayo sa dulong bahagi ng room. Tahimik, walang ekspresyon, hindi nakikialam. Pero andin lang, solid. Presence. Napakagat si Marga sa loob ng pisngi. This is insane, bulong niya, pero malinaw. Pagkatapos ng breakfast, lumabas siya ng mansyon, dala ang favorite niyang sports car. She needed air. She needed distance. She needed to feel in control. Pero pagtingin niya sa side mirror, muntik nang malaglag ang panga niya. Si Julius, nakatayo, tahimik, hawak ang helmet, at papunta sa isang matte black motor. Oh hell no, bulalas niya. Don't even. Nagsuot ng helmet si Julius. Walang sinabi. Pinaharurot niya ang kotse palabas. At doon niya napansin sa likod ang motor. Malapit, sobrang lapit, parang shadow. Unbelievable. Sigaw niya. Ginagaya mo pa talaga ako. Hindi siya naririnig. Pero mukhang hindi naman kailangang marinig, alam na ni Julius lahat ng iritasyon niya kahit hindi ito nagsasalita. Pagdating niya sa upscale cafe sa BGC, pumarada siya, sabay lakad papasok. Pero bago pa niya mabuksan ang pinto, si Julius, biglang nasa tabi niya. Seriously, singhal niya. Hindi mo kailangan sumama. You're in public, sagot nito. Mas maraming risk. I don't care. I do. She froze. Iba ang dating yon. Hindi sweet, hindi romantic, hindi pa cute, practical, totoo, diretso. And that irritated her even more. Pumasok siya sa kafe, sabay sunod ni Julius. Tahimik, mapagmatsyag. Mga mata niya ay parang radar na tina-track ang bawat tao sa paligid. Si Marga, halos kumulo ang dugo. Paglapit niya sa counter, kumaway ang barista. Miss Marga, usual. Yes please, sagot niya, trying to sound normal. Pero ang mga mata ng barista ay bahagyang tumingin kay Julius. Ah, boyfriend. Hindi, mabilis na sagot ni Marga. Definitely not, sagot naman ni Julius sabay lingon, parehong timing nila. Both stop, nagkatinginan. Hindi nag-usap, pero ramdam ang alitan. At kahit si barista, umatras. Okay po, noted. Umupo si Marga sa table sa may bintana.
At syempre, nakaupo si Julius 2 seats away, hindi kaharap, pero angled, nakabantay sa pintuan, sa bintana, at sa buong lugar. Don't you ever get tired? Iritadong tanong ni Marga. No, you're like a machine. Better than one. Hindi rin ako humingi ng assistant. Hindi rin ako nag-apply, sagot niya, saglit na tumingin sa kanya. Pero nandito ako. She clenched her jaw. You don't even talk much, dagdag niya. Kailangan pa ba? She stared. Gusto mo ba talaga akong inisin? No, sagot niya. Trabaho ko lang. And for the first time since this morning, something flickered in Marga's chest. Annoyance, curiosity, and something she refused to name. Habang pinapanood siya ni Julius mula sa distansya, isang bagay lang ang malinaw kay Marga. Hindi niya gusto ang lalaking ito. Pero hindi niya kayang i-ignore. At hindi niya alam kung bakit parang hindi siya makahinga kapag nandyan ito. Hindi sanay si Marga na may shadow. Sanay siyang gumigising nang walang nagbabantay sa bawat galaw niya. Sanay siyang kumikilos nang walang sumasaway. Sanay siyang lumalabas kahit anong oras, kahit saan, kahit kanino. Pero mula nang dumating si Julius, parang kinadena ang buong mundo niya. At ayaw niya iyon. Kaya ngayong hapon, habang abala ang ama niya sa isang online board meeting at abala ang staff sa pag-aayos ng event hall, nakaisip siya ng paraan. Escape plan number 7. Sa dami ng nabuo niya sa loob lang ng 2 araw. Oo, literal na 7 na. Tahimik siyang lumabas sa likod ng mansyon, suot ang cap, large sunglasses, at oversized hoodie. Hindi ito fashion, camouflage ito. Binalot niya ang cellphone sa aluminum packet para hindi matrack ng GPS auto-sync system sa security network ng ama niya. Unti-unti siyang sumilip sa gate. Walang tao. Nice. Kinuha niya ang duplicate key ng lumang pickup truck sa garahe. Hindi ito fancy, pero perfect para stealth getaway. Sige, Julius, bulong niya, pilya ang ngiti. Kung kaya mo pa to. Binuksan niya ang pinto ng pickup, success. Umupo sa driver's seat, success. Nakastart ang makaluma pero malakas na makina, success. Pinaandar niya iyon. Paglabas niya sa backgate, napangiti siya. Ha, mission accomplished. Pero sa sumunod na segundo, kumapal ang anino sa likod ng sasakyan. Isang motor, black, tahimik, mabilis. At doon niya nakita ang pamilyar na helmet. Oh come on, sigaw niya. Walang ibang tao sa area. Walang ibang motor. Walang ibang pwede iyon. Si Julius. Gusto niyang ibagsak ang ulo sa manibela. Nang makarating siya sa Tagaytay Overlook, bumaba siya ng sasakyan at huminga ng malalim. Kailangan niya ang hangin, ang quiet space, ang konting freedom. Pero ilang segundo lang, may papalapit na yabag. Hindi niya kailangang tumingin. Kilala na ng buong nervous system niya ang ritmo ng lakad na iyon. Alam mo, panimula niya, hindi man lang lumilingon, stalkang na to. May batas laban dito. Sumagot ang lalaking nasa likod niya. Ang boses, mababa at kalmado, parang hindi apektado sa pagiging pasaway niya. Hindi ako stalker, bodyguard. It's the same thing. Hindi. Yes. Tahimik si Julius. Nakakainis. Paano mo na naman ako nahanap? Tanong ni Marga, nagsisimula ng uminit ang tainga sa inis. Inilabas ni Julius ang isang bagay mula sa bulsa. Keychain. Maliit. Silver. Pamilyar. At doon nanlaki ang mata ni Marga. No way, bulong niya. You drop this, sagot ni Julius. Pero ang paraan ng pagsabi niya ay parang, nahuli na naman kita. I didn't drop that, depensa ni Marga. You did. No, I didn't. You always do. May bahagyang pagtaas ng kilay sa tono niya, na parang nagsasabing, and I always pick it up. Napapikit si Marga. Nag-init ang mukha niya, not from embarrassment, but from frustration. Hindi ko kailangan ng isang bodyguard, sagot niya. Kailangan mo ng proteksyon, sagot ni Julius, tinitingnan ang tanawing nasa baba. Alam mo, kahit anong sabihin mo, hindi ko tatanggapin yan. Tinatanggap mo man o hindi, dito pa rin ako. Totoo ba? Tanong niya, na wala ka talagang ibang ginagawa kundi sundan ako. 24/7 ka ba talagang nakatutok? Wala ka bang sariling buhay? Friends, hobbies? Tao ka ba o CCTV camera na nilagyan ng personality problem? Sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, may maliit, mabilis, bahagyang hindi halata, ngunit malinaw ng ngiti sa gilid ng labi ni Julius. I do have a life, sagot niya. Pero ngayon, trabaho ka. Excuse me.
Trabaho ako. Nanlaki ang mata niya. Trabaho mo ako. Object ba ako? Contract. Appliance. No. Sagot ni Julius, tumingin sa kanya. Diretso. Responsibilidad. At doon siya natahimik. Hindi niya alam kung bakit, pero tumama iyon ng mas malalim kaysa dapat. After 2 hours, umalis si Marga sa overlook. Tahimik siyang naglakad pabalik sa pick-up. Siyempre, andin si Julius. Sumunod. Hindi nagtanong. Pagkasakay niya sa sasakyan, nag-start siya agad ng makina, pero may sumara sa pinto sa passenger seat. Si Julius. No. Paninigaw ni Marga. Hindi ka sasakay. Delikado kapag dalawa tayong naka-separate vehicles, sagot ni Julius. Hindi ka trained sa defensive driving. Ha? Marunong ako. No. Ulit niya. Huwag mo akong no. Then stop running. I'm not running. Really. Ilang beses ka na tumakas ngayong araw. Nanahimik si Marga. Then, with all the sarcasm she could muster. Fine. 1, 2, 5, whatever. 7. Correction niya, deadpan. Gusto mo ba talagang mag-away tayo? No. Then shut up. Julius turned slowly. You shut up. She gasped. Excuse me. Kasama sa trabaho ko makipag-argue kung kailangan. Kalma. Walang effort. Wala sa job description mo ang sumagot sa amo. Hinding-hindi kita amo. At doon, hindi niya alam kung maiinsulto siya o matutuwa. Pagbalik nila sa Manila, huminto ang sasakyan sa harap ng mansyon. Pagbaba nila, biglang humipan ang hangin. Tahimik, parang may bagong tensyon na nabuo. Tumayo si Julius sa harap ng sasakyan, nakatingin kay Marga. Hindi nagalit, hindi nagsermon, pero diretsyong seryoso. Marga, inis siyang huminga. What now? Pwede ka namang magrebelde, sabi niya, steady ang boses. Choice mo yun. She crossed her arms. Good. At least may freedom pa pala ako kahit papaano. But, dagdag ni Julius, isang hakbang palapit, kung gusto mo talagang makatakas sa bantay, try harder. Napakibit bibig si Marga. Did he just challenge her? Hindi mo ako kayang habulin forever, sabi niya, nakataas ang baba. Let's see, sagot niya, bahagyang yumoko para pantay sila ng tingin. I don't quit. At doon muling nagpantay ang mga mata nila. Marga, mainit, galit, inis. Julius, malamig, kalmado, hindi natitinag. At sa mismong pagitan ng dalawang iyon, may spark na hindi nila pareho gustong pansinin. Hindi pa, hindi ngayon, pero naroon na iyon. Tahimik, maliit, panganib na pwedeng tumindi anumang oras. Hindi pa rin matigil ang pagkairita ni Marga kay Julius. Para sa kanya, hindi naman totoo ang sinasabi ng ama na, may nagbabantang panganib. Pakiramdam niya, paraan lang iyon ng mga magulang niya para higpitan siya. At si Julius, para lang siyang walking CCTV na nakafocus sa kanya 24/7. Isang gabi, papalabas siya ng gate, dala ang mini backpack niya at naka-oversized hoodie. Just a quick night out, bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung bakit, pero mas lalo siyang ginaganahang lumabas kapag nararamdaman niyang pinagbabawalan siya. Pagbukas niya ng gate, may tumikim. Aalis ka ulit. Malamig pero kalmado ang boses ni Julius. Napapikit sa inis si Marga. Hindi naman ako bata, Julius. And yes, aalis ako. Hindi ko kailangan ng bantay. Nakasuot si Julius ng itim na jacket, naka-earpiece, parang laging ready sa gulo. Kahit sa dilim, halata ang tindig niyang sanay sa trabaho. May order ang dad mo. At hindi pwedeng hindi ko sundin. Huwag ka ngang, Julius, please. Pinilit niyang maging mahinahon. Kasama ko sina Jamie. Friendly hangout lang to. Walang delikado. Tara, sagot ni Julius. Tara saan? Sasama ako. Pumipintig ang inis ni Marga. Hindi pwede. Friends hangout nga hindi bodyguard hangout. Ngumisi si Julius, pero mabilis ding nawala. Marga, kung gusto mong lumabas, fine. Pero hindi kita pwedeng paalisan na mag-isa. Hindi mo ako mapipigilan. Tumalikod siya, lumakad. Naglakad si Julius kasunod niya, parang anino. Ang toxic mo, bulong ni Marga nang wala nang ibang makarinig. Ang trabaho ko, sa bar kung saan siya nakipagkita sa mga kaibigan, halata ang pag-aalboruto ni Jamie. Girl, bakit may kasama kang Greek god na mukhang papatay kapag may wrong move? Bulong ni Jamie habang nakapasok sila sa loob. Huwag mo siyang tawaging Greek god, sagot ni Marga, iritado. Bodyguard ko siya. Unfortunately, nasa may pader lang si Julius,
Nakatayo, nakasiksik pero halatang alerto. Hindi umiinom, hindi tumatawa, hindi umiimik. Parang statue na pinagalaw ng Diyos ng seguridad. OMG, may bodyguard ka. Sana all may pa-protection, biro ni Jamie. Hindi cute ito sis. As in nakakabaliw. Nag-uusap sila nang biglang may isang lalaking lasing na lumapit kay Marga, hindi naman bastos pero sobrang dikit. Hi miss, by the way, you look familiar, sabi ng lalaki, medyo sablay pa ang pronunciation dahil obvious na nakainom ng sobra. Talaga, sagot ni Marga, pilit ng ngiti. Teka lang, parang nakita sa. Hindi natapos ang lalaki. May kamay na humawak sa braso nito at marahang inilayo. Hindi marahas, pero sapat para tumiklop ang yabang nito. Sir, please keep your distance. Mahinahong sabi ni Julius, pero may bigat. Napaatras ang lasing. Bro, chill. Chill ako. Kaya please, doon ka muna. Doon palang medyo nalamigan si Marga. Hindi dahil sa ginawa ni Julius, pero dahil sa reaksyon nito. Hindi iyon acting. Hindi iyon pagiging overprotective lang. Parang may hinahanap siyang posibleng threat. Nilinggan siya ni Julius. Let's go. May hindi ako gusto dito. Ha, kaka-start pa lang. Marga, nag-react yung guy na parang kilala ka niya. Ano ngayon? Marami namang. Marga, tumama ang tingin niya kay Julius. Seryoso, walang halong biro. May nag-follow up na report kanina. May nagtanong tungkol sa'yo sa opisina ng dad mo. Hindi empleyado. Hindi kilala. And now, may mga taong sumusubok lumapit sa'yo ng hindi normal ang approach. Parang biglang tumahimik ang paligid. Kahit may maingay na tugtog, parang naging static lang ang lahat. Julius, baka coincidence lang yon. Baka, sagot niya. Pero trabaho kong hanapin ang hindi coincidence. Nang palabas na sila, may napansin si Julius sa may labas ng bar, isang lalaking hat, nakasandal sa poste, parang may inaabangan. Hindi halata sa iba, pero halata kay Julius ang posture nitong alerto. Hinawakan niya ang balikat ni Marga. Dumaan tayo sa likod. Ha, bakit? Trust me. Julius naman, masyado ka nang. Hindi kita tinatakot. Pinoprotektahan kita. Pagdaan nila sa likod, may dumaan ding motor sa gilid nila, mabilis ang andar. Napasigaw si Marga nang dumaan iyon ng sobrang lapit, pero parang mas kinabahan siya nang makita niyang nahila siya ni Julius palayo bago pa dumaan ang motor. Napamura si Julius, unang beses niyang narinig itong maging bastos. Hala, muntik na tayong, hindi makatuloy si Marga. Hindi aksidente yon, sagot ni Julius, nakatitig sa kalsada. Bakit mo nasabi? Wala kang kasalanan Marga. Hindi ka nag-iinarte. Hindi ka paranoid. At hindi ka pinoprotektahan ng walang dahilan. Napalunok siya. Nakita ko ang pagliko ng motor. Hindi normal. Ikaw ang target. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Marga. Parang doon lang niya naramdaman na ang mundo niya, na akala niyang controlled, ay may crack pala. Marga, lumapit si Julius, mas malambot ang boses. Hindi kita pipilitin maniwala, pero hindi na ito simpleng rebellious face. May totoong banta. Napaangat siya ng tingin, nakita ang determinasyon sa mata ni Julius. Hindi iyon tingin ng isang tauhan lang. Iyon ang tingin ng isang taong hindi papayag na may mangyaring masama sa kanya. Ako bahala sa'yo, dagdag ni Julius. Pero kailangan mo ring tulungan ako. Huwag mo akong iwanan sa ere. Tahimik si Marga, pero hindi dahil galit siya. Kundi dahil ngayon lang siya natakot. Totoong takot. At sa unang pagkakataon, kahit ayaw niya, kumapit siya sa braso ni Julius. Kailangan ba nating umuwi? Yes, sagot ni Julius, dahan-dahan. At mula ngayon, hindi na kita iiwan. Hindi iyon banta, hindi rin iyon utos. Iyon ay pangako. At sa gitna ng paglalim ng gabi, mas lumalalim din ang banta. Pero mas lumalalim ang tiwala na hindi niya inakalang ibibigay niya sa lalaking kinaiinisan niya araw-araw. Hindi alam ni Marga kung mas galit siya sa sarili niya o kay Julius. Simula nang mangyari ang insidente sa bar, mas naging mahigpit ito, na parang bawat kibot niya ay may bantay, bawat paglabas niya ay may nakasunod. Oo, natakot siya doon. Pero ayaw niyang matali sa takot. At ngayong gabi, naisip niyang kaya pa niyang maging normal. Kaya wala siyang sinabi kay Julius. Sinabi niya lang na matutulog na siya ng maaga, nag-off ng ilaw sa kwarto, at dahan-dahang lumabas ng bintana. Nakahoodie siya, may maliit na bag, at plano niyang pumunta sa malapit na convenience store para huminga lang ng konti.
Just 20 minutes, sabi niya sa sarili. Hindi mangyayari ulit ang nangyari sa bar. Tahimik ang kalsada. Maliwanag ang streetlights pero halos walang tao. Dumiretso siya sa 24/7 store, bumili ng iced coffee at chips, at uupo na sana sa maliit na bench pero napansin niyang parang may SUV na pumarada sa tapat. Hindi niya pinansin. Hanggang sa bumukas ang pinto. 3 lalaki, nakasuot ng caps at jackets. Hindi mukhang bibili, mukhang may hinahanap. Nanlamig ang pakiramdam niya. Hindi naman siguro. Pero nang maglakad ang isa papunta sa store, nakatingin mismo sa kanya, tumayo si Marga. "Hi," sabi ng lalaki, nakangiti pero malamig ang mata. "Ikaw si Marga hindi ba?" Parang biglang nanikip ang dibdib niya. "Ay, hindi po. Nagkakamali kayo. Tara, sabay lapit nito. May gustong kumausap sayo." Para siyang binuhusan ng yelo. Tumalikod siya, mabilis na lumakad palayo. Hindi tumakbo, pero halos lumilipad ang mga paa niya. "Hoy miss," sigaw ng lalaki. Humakbang siyang mas mabilis. Pagliko niya sa kanto, may isa pang lalaking naghihintay. "O nandito na pala siya," sabi nito, parang hindi man lang nagulat. Marga froze. Tumakbo na siya. Hindi niya alam kung saan. Basta palayo. Pumikit siya nang maramdaman ang yabag ng 2 lalaki sa likod, lumalakas, lumalapit. Saklol. Biglang may humablot sa braso niya mula sa gilid. Malakas, mabilis, pero hindi marahas. Parang alam eksaktong saan hahawak para hindi siya masaktan. "Marga," boses iyon ni Julius. Mababa, mabilis, at puno ng tensyon. Nasa likod sila ng lumang gusali. Hinila siya nito sa liwanag ng street lamp, nakalapit ang kamay nito sa likod, hinahawakan ang baril na nakatago sa jacket. "Sumunod ka lang," mahinahong sabi ni Julius. Pero ramdam ni Marga ang panginginig ng galit sa boses niya. 3 sila, bulong niya, nanginginig. "Alam ko." Tinapik niya ang pisngi ni Marga ng marahan. "Marga, look at me." Huminga ka. Hindi niya alam kung bakit pero sumunod siya. Kahit nanginginig ang tuhod niya. "Hindi ka nila makukuha habang nandito ako." Pero hindi pa sila safe. Narinig nila ang 3 yabag na papalapit sa kabilang side ng gusali. "Hanapin nyo," sigaw ng isa. Hindi pa nakakalayo. Hinila ni Julius si Marga, dinala sa mas madilim na bahagi. Pinigil ng kamay niyang nakahawak sa bewang ng dalaga ang panginginig nito. "Tatawag ako ng backup," bulong niya. "Pero kailangan nating umiwas muna." Habang nagtatype si Julius sa phone, nakita ni Marga ang isang anino sa dulo ng eskinita. Hindi isa, 2. Julius, halos bulong pero puno ng sindak. Napatingin si Julius, mabilis, sanay. "Stay behind me." Lumabas ang 2 lalaki. Parehong may hawak na tubo at parang walang balak makipag-usap. "Wala kaming kailangan sa'yo bro," sabi ng isa. "Yung babae lang." Hinila ni Marga ang damit ni Julius. "Please, let's just run." Hindi na siya natuloy. Mabilis ang galaw ni Julius, parang isang iglap lang. Inunahan niya ang unang lalaki, kinuha sa pulso ang may hawak ng tubo, pinaikot ang braso nito kaya nabitawan ang weapon. Isang suntok at isang tuhod sa tiyan, bagsak. Lumapit ang pangalawa at sinugod siya pero tinamaan ito ng siko sa mukha. Isa pang suntok. Tumilapon sa pader. Nanlaki ang mata ni Marga. Hindi niya akalaing ganoon ka-train si Julius. Physical, smooth, mabilis, walang sayang na kilos. "Marga takbo," sigaw ni Julius. Pero bago sila makalabas ng eskinita, sumulpot ang ikatlong lalaki at bigla siyang hinablot sa braso. "Aray!" sigaw niya, nabitawan ang iced coffee. "Marga!" sigaw ni Julius, may halong takot na hindi niya pa naririnig. Sinubukan siyang hilahin palayo ng lalaki, pero kumapit si Marga sa poste. Pinilit niyang tumayo, mabilis ang tibok ng puso niya. Nang mas malakas ang hatik ng lalaki, napabitaw siya. At doon mismo, sumalo si Julius. Isang suntok, bagsak, huminga si Marga ng malalim. Itinayo siya ni Julius at marahan siyang niyakap sa ulo, parang inaalo ang isang batang takot na takot. "Okay ka lang?" tanong niya, mahina. Hindi agad nakasagot si Marga. Nakasubsob lang siya sa dibdib ni Julius, nanginginig. "I'm sorry," bulong niya, nauubusan ng boses. "Hindi dapat ako tumakas. Dapat sinabihan kita." Pinikit ni Julius ang mga mata, napahinga ng malalim. "Marga, muntik na kitang mawala." Hindi niya sinabing galit siya. Hindi niya sinabing, "Tigas ng ulo mo." Hindi niya sinabing, "Yan ang sinasabi ko." Pasimple niyang hinawakan ang mukha niya. "From now on," mahinang sabi ni Julius,
pero matatag, hindi mo na gagawin to ng mag-isa. Hindi mo na ako tatakasan. Hindi mo na ako iiwan. Hindi na, bulong ni Marga, umiiyak na. Hindi na. Dumating ang backup ni Julius, mga lalaking nakaitim, mabilis, propesyonal, at halatang alam ang gagawin, inalalayan nila si Marga papunta sa sasakyan. At habang papalayo sila, nakatingin lang si Julius sa kanya. Hindi galit, hindi masungit, hindi na bodyguard lang. Ngayon, malinaw sa mata nito ang isang bagay na hindi pa niya kayang pangalanan, pero naramdaman niya iyon. At doon niya na-realize, ngayon lang niya totoong naramdaman kung gaano kadelikado ang mundo niya. At kung gaano kalaki ang paninindigan ni Julius na iligtas siya, kahit pa sa sarili niyang katigasan ng ulo. Tahimik ang loob ng SUV, pero hindi iyon normal na katahimikan. Hindi yung tipong nakaka-relax, hindi rin yung tipong pagod lang sila. Ito yung katahimikang parang may malaking bagyong papalapit. Si Marga ay nakayakap sa sarili, nakaupo sa likod, at halatang hindi pa rin nakaka-recover sa nangyaring halos pagkakidnap. Namumugto ang mga mata niya, pero ayaw niyang tumingin kay Julius. At si Julius, malamig ang mukha, diretsyong tingin sa daan. Parang kahit isang segundo ay ayaw niyang tumingin kay Marga, baka dahil galit siya. O baka dahil ayaw niyang makita ang takot sa mukha ng dalaga. Julius, mahinang tawag ni Marga. Hindi siya sumagot. Pwede ba tayong umuwi? Gusto ko lang sa kwarto ko. Hindi pa ako okay. Wala pa ring sagot. Julius, please. Humigpit ang hawak ni Julius sa manibela. Sa wakas, nagsalita siya, mababa, kalmado pero puno ng tinatagong emosyon. Hindi tayo uuwi. Nanlamig ang sikmura ni Marga. Ano ibig mong sabihin? Pauwi na tayo, di ba? No. Napaatras siya sa upuan, nanlalaki ang mata. Julius, wag mo akong takutin. Hindi ko to kaya ngayon. Hindi kita tinatakot, sagot niya, hindi umiinit ang boses pero mas lalo siyang nakakatakot. Pinoprotektahan kita, huwag mo namang gawin to. Kung hindi mo lang ako nilalayuan lagi, hindi sana tayo umabot dito. Mas lalong lumalim ang boses ni Julius. Muntik ka nang makuha Marga. Hindi nakasagot si Marga. Hindi niya kayang magdebate tungkol doon. Hindi matapos-tapos ang guilt na nararamdaman niya. Kaya, patuloy ni Julius, ako naman ang gagawa ng paraan para hindi na maulit. Napakunot ang noo ni Marga. Anong paraan? Hindi na sumagot si Julius. Umikot siya sa isang kalsadang hindi niya kilala, lumiko sa madilim na daan, at tuloy-tuloy lang. How far are we going? Tanong ni Marga, halos hindi makahinga. Malayo, tipid na sagot niya. Julius, sabihin mo sakin, saan mo ako dadalhin? Isang malalim na hinga. Sa lugar kung saan wala kang mararating. Wala kang malalayuang pasyalan. Walang luho. Walang signal. Walang makakakonekta sa'yo. Bahagya siyang tumingin sa salamin, diretso sa mga mata ni Marga. Sa isang lugar na safe. Natigilan si Marga. Ang tawag doon, kid. Hindi iyon kidnapping. Kilala niya si Julius. Hindi niya siya sasaktan. Pero hindi rin iyon normal. Julius, hindi pwede to. Magagalit si Dad. Sigurado. Hindi niya malalaman, tipid na sagot ni Julius. Mas lalo siyang natakot. Ha? Bakit hindi? Dahil hindi ko sinabi sa kanya. Seryoso ang boses niya. At hindi ko sasabihin. Para siyang sinabuyan ng yelo sa batok. You made this decision, alone. Yes. Bakit? Dahil kung sinabi ko, papayag siya sa'yo. At babalik ka na naman sa dati. At baka next time, hindi ko na maabutan ka. Hindi niya alam kung ano mas malakas sa nararamdaman niya, galit, takot, o yung hindi niya maintindihang kirot sa dibdib. Julius, hindi mo to pwedeng gawin. Ginagawa ko na. Pagkatapos ng halos isang oras na biyahe sa lubak-lubak na daan, huminto ang sasakyan sa tapat ng isang lumang kubo sa tabi ng ilog. Madilim, simple, at malayo sa kahit anong mansyon vibe na nakasanayan ni Marga. You're kidding, bulong niya. Hindi ako titira dito. Naglakad si Julius papunta sa gilid, binuksan ang ilaw sa loob ng kubo. Maliit, may kama, may bangkito, may lumang mesa, isang electric fan, at isang oil lamp. At bakit ako wala man lang sariling kwarto? Reklamo ni Marga. Meron. Tiningnan siya ni Julius ng diretsyo. Dito ka. Ano naman sayo? Saan ka matutulog? Dito rin. Sa sahig. Pwede namang sa sasakyan. No. Napailing si Marga. Alam mo, Julius, nalulula na ako. Hindi ako sanay sa ganito.
Wala man lang signal. Walang aircon. Walang masamang tao, putol niya. Walang makakapanakit sa'yo. Wala ring pagkakataon para gumawa ka ng problema. Napahinto si Marga. Napatingin sa kanya. At doon niya napansin, hindi si Julius ang galit. Si Julius ang natatakot. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang malamig na bodyguard, kundi isang lalaking halos masiraan ng loob ng muntikan siyang mawala. Huwag mo namang isipin na gusto kitang parusahan, mahina nitong sabi. Gusto kitang protektahan, kahit labag sa loob mo. Pero bakit ganito? Bulong niya. Bakit kailangan dito? Dahil dito, sagot niya, wala kang kailangan patunayan. Wala kang mapuntahan. Wala kang makakalaban. At dito, makakapag-isip ka ng hindi pa dalos-dalos. Tumahimik si Marga. Tumalikod siya at pumasok sa loob ng kubo, pero hindi niya alam kung saan lulugar. Hindi ko kaya to, mahinang bulong niya. Hindi ako tulad mo. Hindi ako sanay. Lumapit si Julius, marahan, parang ayaw siyang gulatin. Marga, tawag niya ng mahinahon. Tumulo ang luha niya. Gulat siya sa sarili niya. Hindi niya alam na takot pala siya sa nangyari kagabi. At sa lugar na to. At kay Julius, hinawakan niya ang braso ng lalaki, mahina. Bakit mo ko dinala dito talaga? Saka lang tumingin si Julius, direkta sa mata niya. At sa unang beses, walang pader, walang professionalism, walang maskara. Dahil muntik na kitang mawala Marga, bulong niya, mababa, tapat. At hindi ko nahahayaang mangyari ulit yon. Kahit magalit ka pa sakin. Hindi gumalaw si Marga. Hindi siya makapagsalita. At sa gitna ng kubong payak, ilog na tahimik, at dilim na walang sagabal, napagtanto niya. Hindi ito parusa. Hindi ito kontrol. Ito ay desisyon ng isang lalaking mas natatakot sa pagkawala niya, kaysa sa galit niya. At doon nagsimula ang totoong pagbabago. Hindi lang sa paligid niya, kundi sa pagitan nila. Pagkabukas pa lang ng pinto ng kubo, sumalubong kay Marga ang malamig at makapal na hangin ng probinsya, yung tipong may amoy damo at lupa na hindi niya maalala kung kailan huling nalanghap ng ilong niyang sanay sa aircon at pabango ng mamahaling mall. Ang kubo, ang katahimikan, ang kawalan ng signal, at ang tatlong lalaking nakatayo hindi kalayuan, nakaitim, malalaki ang katawan, at nakatingin diretso sa kanila. Tumigil ang mundo ni Marga. Hindi sila ordinaryong tao. Hindi sila mukhang magsasaka. Hindi sila mukhang kapitbahay. Mukha silang tauhan. At sa sobrang tensyon sa dibdib niya, pinakilala iyon ng utak niya bilang kidnapping syndicate. Napalunok si Marga, umatras ng bahagya, at napabelang kay Julius. Julius, mahina niyang bulong. Sino mga yan? Hindi tumingin si Julius sa kanya. Mas lalo siyang kinabahan. Ang isa sa mga lalaki ay lumapit ng ilang hakbang. Boss, sabi nito, diretso kay Julius. Malinis ang area. Walang sumunod sa inyo, boss. Nanlaki ang mata ni Marga. Mabilis ang tibok ng puso niya, para siyang sinasakal. Julius, bulong niya ulit, mas mahina. Ano to? Pero si Julius, tahimik, parang abala sa pag-check ng paligid. Napaatras pa si Marga, nanginginig ang kamay. Bakit may tauhan dito? Halos pabulong pero puno ng takot. Bakit may mga armadong lalaki? Saan mo talaga ako dinala? Hindi sumagot si Julius. Julius, bakit hindi mo sila pinapakilala? Lumakas ang boses niya, nanginginig. Bakit hindi mo ako sinasabihan ng kahit ano? Lumapit ang isang lalaki, matangkad, may tikas na parang sanay sa operasyon. Kamusta po ma'am, sabi nito na may formalidad. Kami po ang naka-assign dito. Safe po kayo kasama namin. Safe. Hindi iyon tunog ng safe. Tunog iyon ng hostage. Mabilis ang takbo ng isip ni Marga. Ang lahat ng pelikula, balita, at kwentong narinig niya tungkol sa mga sindikato, biglang nag-flash sa utak niya. Ang tatlong lalaki, ang kakaibang lugar, ang sikreto ni Julius, ang biglaang desisyon, ang pag-iwas niya sa mata ni Marga. At ang pinakamasama, wala siyang signal, walang nakakaalam kung nasaan siya. Ni hindi alam ng ama niya ang lokasyon niya. Bigla siyang napaatras ng todo. Hindi ito totoo. Pabulong niyang sambit, nanginginig ang labi. Julius, huwag mong sabihin. Napatingin si Julius, nagulat sa boses niya. Marga, huwag. Sigaw niya, umatras ng mas malayo. Huwag mo akong lapitan. Nanigas si Julius. Halatang hindi inaasahan ang reaksyong iyon. Pero si Marga, tuloy-tuloy ang buhos ng hinala. Binenta mo ba ako? Puno ng panginginig ang boses niya.
Dahil ba pasaway ako? Dahil lagi mo akong nililigtas? Dahil pagod ka na? Kaya mo ba ako ibinenta? What? Nangunot ang noo ni Julius, hindi makapaniwala. Pero hindi nakinig si Marga. Lumuha na siya, hindi mapigil. Wala kang sinabi. Wala kang nilinaw. Dinukot mo ko dito at may mga tauhan ka. Ano to, Julius? Ano ginagawa mo sa akin? Sumingit ang isa pang lalaki. Sir, ano pong nang? Kahit isa sa inyo, huwag lalapit sa kanya. Mababa ang boses ni Julius, pero hindi galit. Protection. Pero kay Marga, mas lalong nakakatakot ang tono. Julius, halos pabulong pero puno ng sakit. Akala ko, kahit paano, may tiwala ako sa'yo. Doon tumigil si Julius, parang tinamaan sa mismong puso. Marga, dahan-dahang sabi niya, alam kong gulat ka. Alam kong takot ka. Pero hindi kita ibebenta. Liar. Sigaw niya, humahagulgol. Hinila mo ko palayo. Wala kang sinabi kahit isang salita. Tapos may mga lalaki kang nakaabang dito. Marga, pakinggan mo muna ako. Hindi ako tanga. Umatras siya hanggang sumayad ang likod sa pader ng kubo. Kidnapping to, di ba? And that broke him. Nagiba ang mukha ni Julius. Hindi galit, hindi inis, hindi malamig. Para siyang sinampal ng isang bagay na hindi niya inasahan. Ang takot. Marga, bulong niya. Isipin mo kahit sandali, kung bakit kita dinala dito. Para i-deliver ako. Sigaw niya. Para hindi na ako mahanap ng tatay ko. Para. Lumapit ang isang lalaki, nag-aalala. Sir, baka kailangan nating umatras ka. Matalim na utos ni Julius, pero hindi kay Marga, kundi sa tauhan niya. Para siyang sinasakal ng emosyon. Hindi sanay si Julius na mawalan ng kontrol. Pero ngayon, hawak siya ng takot na ma-misunderstood ng babaeng pinaka-problema niya, at pinakamahalaga ng hindi niya inaamin. Dahan-dahan siyang lumapit kay Marga, pero hindi humahakbang ng malapit. Parang natatakot siyang mas lalo itong matakot. Marga, hininto niya ang sarili, huminga ng malalim. Hindi ka ibebenta ng taong handang mamatay para sa'yo. Napatigil si Marga, pero hindi niya alam kung dapat ba siyang maniwala. Hindi mo ako kilala, sagot niya, humihikbi. Tama ka, malumanay na sagot ni Julius. Hindi pa kita lubusang kilala. Pero alam ko kung ano ang hindi ko kayang gawin. Tumigil ang mundo, ang hangin, ang katahimikan. Hindi kita kayang ipahamak. Dahan-dahan ang boses niya, parang pakiramdam ni Julius ay saglit na lang, baka maiyak si Marga ulit. Hindi kita kayang ipasa sa iba. At lalong, hindi kita kayang bitawan. Nagangat ng tingin si Marga, namumula ang ilong, nanginginig pa rin. Pero ramdam niyang hindi iyon linya. Hindi iyon biro. Hindi iyon pampakalma lang. May bigat, may katotohanan. Kung gusto mo, patuloy ni Julius, aalis ako sa harap mo. Pero hindi kita iiwan dito. Hindi ka iiwan kahit isang segundo. Bakit? Bulong niya, halos hindi marinig. Tumigil si Julius, matagal. Tapos tumingin sa kanya ng diretso. Dahil mas pipiliin kong katakutan mo ako, kaysa mawala ka. Natigilan si Marga. Kasabay nun, unti-unting sumingit ang tunay na katotohanan sa isip niya. Hindi ito bentahan. Hindi ito sindikato. Hindi ito pagkakanulo. Ito ay pagprotekta. Overprotective. Sobrang tiklop sa emosyon, mali ang paraan, oo. Pero hindi kailanman pagtataksil. At doon, unti-unti siyang huminga. Unti-unting lumuwag ang dibdib niya. Unti-unting naglaho ang bintang na tumulo sa pagitan nila. At nagsimula ang mas malaking gulo. Dahil habang lumilinaw ang totoo, mas lalo niyang hindi maintindihan kung bakit napakasakit ng akala niyang iniwan siya ni Julius. Gayong hindi naman dapat siya ganun ka-affected. At si Julius, alam niyang mas mahirap ang susunod. Gaano pa karaming layers ng takot at galit ang kailangan niyang lampasan para muling magtiwala si Marga. Hindi malaman ni Marga kung dapat ba siyang maawa sa sarili o magalit palalo habang pinagmamasdan ang kahoy na kalan sa harap niya. Amoy usok na ang suot niyang hoodie, makapal na ang alikabok sa buhok, at pakiramdam niya ay isa siyang contestant sa survival show na hindi niya naman pinirmahan. Tama ba to? Bulong niya habang hawak ang maliit na palayok. As in ganito ba talaga magluto? Seriously, nakasandal sa poste si Julius, nakapamaywang, parang nanonood lang ng palabas. Sabi ko sa'yo, huwag mo masyadong lapitan ang apoy. Kanina ka pa halos sinusunog ng kalan. Di ko naman sinasadya. Hindi ako sanay dito. Napabuga siya ng hangin.
Bakit ba kasi walang stove? O kahit, rice cooker? Wala nga, sagot ni Julius, kalmado pa rin. Mas mapapabilis kung makikinig ka. E di ikaw na magluto. Hindi pwede, pagkakasabi ni Julius sabay tingin dito ng diretsyo. Kailangan mong matutong tumayo ng sarili mo. Hindi lagi may taong sasalo sa'yo, Marga. Naramdaman ni Marga ang kirot sa dibdib pero hindi niya pinahalata. Hindi ko naman ginusto to. Niwala ka nga dapat dito kung nakinig ka. Matalim ngunit hindi galit ang tono. Umirap si Marga at muling tumingin sa palayok. Okay fine. Ano muna? Tubig. Bigas. Ano ba dapat unahin? Maghugas ka muna ng bigas. Nagkibit balikat siya, binuhat ang palanggana, at sinundan si Julius palabas. Sa likod ng maliit na kubo, may puso, yes, actual puso, na parang relic mula 1980s. Is this for real? Tanong niya, napatigil, hawak ang baldeng plastic. Buhatin mo yan. Ikaw ang mag-iigib, sagot ni Julius, walang kaimaw-imaw. Hindi ba pwedeng ikaw na? Please, promise, babayaran kita. Marga, napatingin siya sa lalaki. Hindi mo kayang bayaran lahat ng bagay. Natigilan siya doon. Hindi niya alam kung insulto ba yun o aral, pero nagbitiw siya ng malalim na buntong hininga at humawak sa puso. Nang unang tulak pababa niya sa hawakan. Isang maingay, malakas, at malapot na tunog ng tubig ang sumirit. Why is it so intense? Narinig niya ang tawa ni Julius. Hindi yung tipong pangasar. As in tunay at hindi mapigil ang tawa. Napalingon siya. Ang gwapo ng lalaki kapag humahagik-hik, nakakainis. Relax, sabi nito, patuloy na natatawa. Hindi ka naman masasaktan sa puso. Masisira ang manicure ko. Wala ka ng manicure mula nung naglalakad tayo kahapon. Still counts, tanggi niya, pero ngumiti siya ng bahagya. Pagkatapos ng halos 2 minutong pakikipaglaban sa puso, nakuha rin niya ang balde ng tubig at ibinuhos sa palanggana para hugasan ang bigas. Tahimik lang si Julius habang minamasdan siya, pero hindi yung nakakairita. Parang binabantayan siya, parang, handang saluhin siya sakaling madulas. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang kumirot ang puso niya roon. Pagbalik nila sa loob, inayos ni Marga ang bigas, nilagay sa palayok, at sinubukan muling magluto. Nanunood si Julius mula sa gilid, arms crossed, parang bodyguard na naka-duty sa isang training camp. Huwag mong takpan masyado, sabi ni Julius. Alam ko, pero tinakpan mo. Napatingin si Marga, oo nga. Pinandilatan niya ng mata ang lalaki. Sinusubukan ko palang okay. Napailing si Julius pero tumingin siya kay Marga ng mas malambot. Hindi kita inaaway. Tumahimik si Marga. Parang hindi sanay ang tenga niya sa mahinahong Julius. Sanay siyang laging pinapagalitan siya nito. Pagkalipas ng ilang minuto, naamoy na nila ang kanin. Ano yan? Tanong ni Marga, nagpanik. Nasusunog. What? Pero sinunod ko naman instructions mo. Lumapit si Julius, mahinahong tinanggal ang takip at inayos ang apoy. Nakatayo si Marga sa gilid, parang guilty na bata. Relax, sabi niya. Hindi naman totally sunog. Pero next time, wag mo iiwanang nakatuon ka lang sa phone mo. Hindi kumibo si Marga, mangiyak-ngiyak. Hindi ko naman sinasadya. Hindi ko alam paano mabuhay ng ganito. Huminto si Julius, lumingon, at parang ngayon lang niya nakita ang tunay na takot ni Marga. Marga, para kang galit lagi, bulong niya. Para bang wala akong ginagawa ng tama. Lumapit si Julius, mabagal, walang yabang. Hindi ako galit, ano yun? Expression mo lang ba? Napangiti si Julius ng kaunti. Concern. Hindi ako sanay mag-alaga ng taong ayaw magpaalaga. Natahimik ang dalaga. Pero hindi kita pinaparusahan, dagdag ni Julius. Gusto ko lang makita mo na may ibang klaseng buhay bukod sa mundo mo. Ano naman pakialam mo? Mahina pero hindi nagalit na tono ni Marga. Dahil trabaho ko protektahan ka. Sandali siyang tumingin dito ng diretsyo. At, dahil tao ka rin na kailangan matutong tumayo sarili mong mga paa. May kung anong mainit na gumapang sa dibdib ni Marga. Hindi niya iyon maintindihan, hindi galit, hindi inis. Parang, appreciation, gratitude, o baka gutom lang talaga. Pwede na tong kanin, sabi ni Julius, tinanggal ang palayok mula sa kalan. Ngayon, ikaw naman ang magprito ng itlog. What? Gulat niya. Tumango si Julius. Part 2 ng survival training. Napangiwi si Marga. Pagbalik natin sa Manila, kakasuhan kita. Sure, sagot ni Julius, nakangiti ng pilyo. Kung mabubuhay ka hanggang bukas.
Hayop ka, natatawang sabi niya. At doon niya na-realize, ngayon lang siya tumawa ng ganito sa buong panahong kasama niya si Julius. At ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong uri ng katahimikan. Ibang-iba sa buhay niyang nakasanayan. Ibang-iba, but in a comforting way. Hindi na maalala ni Marga kung ilang araw na silang nasa liblib na lugar. Basta ang alam niya, unti-unti siyang nasasanay. Hindi ibig sabihin gusto niya, pero hindi na siya nagugulat sa puso, sa kalan, sa simpleng higaan, o sa lamig ng hangin tuwing gabi. Mas mababa na rin ang boses niya kapag nagrereklamo, at mas madalas na rin siyang tumatawa kaysa umiiyak. At ang pinaka hindi niya maintindihan, kung bakit kapag gumagalaw si Julius sa paligid niya, parang may kakaiba siyang nararamdaman. Hindi naman niya gusto ang lalaki, diba? Hindi pwedeng gusto. Hindi pwedeng may nararamdaman kung ano man sa bodyguard na pilit siyang nilayo sa mundo niya. Pero tuwing naglalakad ito papunta sa puso, o kapag tahimik na naguukit ng kahoy tuwing gabi, hindi niya mapigilan ang lihim na pagtingin sa lalaki. Hindi niya rin alam na matagal na siyang tinitingnan nito pabalik. Isang umaga, nagising si Marga sa amoy ng kape. Totoong kape, hindi 3-in-1. Yung amoy pa lang, parang niyayakap siya ng init. Paglabas niya ng kubo, nakita niyang nakaupo si Julius sa bangko, nakatingin sa kabundukan, hawak ang isang tasa. May isa pang tasa sa tabi nito. Para sa'yo, sabi ni Julius nang mapansin siyang lumabas. Anong okasyon? Tanong niya, inaantok pa. Wala, nagtimpla lang ako ng kape. Umupo si Marga sa tabi niya, kinuha ang tasa, at uminom. Ang tamis. Nilagyan ko ng asukal, kasi lagi kang nagrereklamo kapag mapait. Napatingin si Marga sa lalaki. Na-observe mo talaga yon. Tao lang, sagot niya, bahagyang nakangiti. Tumama ang sinag ng araw sa mukha ni Julius, at doon niya napagtanto kung gaano kaganda ang mga mata nito. Hindi yung tipong romantic movie level, pero may lalim. May kung anong bigat na hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o ma-comfort. Tahimik lang silang nagkape. Walang tensyon, walang sigawan, walang pasaway na pagtakas. Sobrang simple, pero hindi niya maipaliwanag kung bakit ito ang isa sa pinakakomportableng sandali niya sa loob ng maraming taon. Hanggang sa nagsalita si Julius. Marga, yes, hindi kita kaaway. Parang tumigil ang oras. Hindi niya alam kung bakit ang lakas ng dating ng simpleng salitang iyon. Binaba ni Marga ang tasa. Alam ko naman, ngayon lang. Alam mo rin bang hindi kita sinaktan nung dinala kita rito? O pinabayaan? Hindi ko ginusto na takutin ka. Napayuko siya. Pero hindi mo rin ako kinausap. Dahil ayaw mo rin akong kausapin. Natahimik siya. Totoo naman. At hindi rin ako galit sa'yo, dagdag ni Julius. Lagi lang kitang sinasaway kasi, kailangan ko. Delikado ang sitwasyon mo. Napakunot ang noo niya. Ano bang, delikado talaga? May gumagawa ba nito sa'kin? O warning lang para matuto ako. Iyon ang unang beses na nakita niya ang mukha ni Julius na nagdalawang isip bago sumagot. Huwag mo munang alalahanin yun. Julius, seryosong sabi ni Marga. Gusto ko malaman. Tumingin ang lalaki sa mga bundok sa harap nila, parang doon niya hinugot ang lakas para magsalita. Hindi basta-basta ang mga taong humahanap sa'yo. Parang may malamig na hangin na lumusot sa katawan ni Marga. What do you mean? Sino? Bakit? May kinalaman sa negosyo ng pamilya mo, sagot ni Julius. At hindi sila titigil hanggat hindi ka nila nagagamit laban sa ama mo. Napatigil si Marga. Parang may nabasag sa loob niya. Huwag kang mag-alala, dagdag ni Julius, kalmado pero may bigat ang boses. Hindi sila makakalapit dito. Hindi ba dapat alam ko yan mula noong una? Tanong niya, may kunot sa noo. Dito, unang beses biglang umiwas ng tingin si Julius. At saka, bulong ni Marga, lumalalim ang pagdududa. Ano bang arrangement ninyo ng tatay ko? Hindi agad sumagot ang lalaki. At doon niya nalaman, may hindi sinasabi si Julius. Julius, mariing sabi ni Marga. Hindi galit pero tumatagos. May pahintulot ba si Daddy? Alam ba niya ang lahat ng ginagawa mo sa akin? Humigpit ang panga ni Julius. Pinikat niya ang mga mata saglit bago tumikim. Oo, mahina pero malinaw nitong sagot. Parang kinurot ang puso ni Marga. So, lahat, mula sa pagsama mo sa akin, sa pagbawal mo sa phone ko, sa pagdala mo sa akin dito, alam ni Daddy. Pinag-usapan namin. Para sa kaligtasan mo. Natawa si Marga, hindi masaya, pero hindi rin galit. Parang hindi niya alam kung dapat ba siyang umiyak o mapangiti dahil sa sobrang absurd.
Kaya pala ang lakas ng loob mo, bulong niya. Kaya pala hindi ka natitinag kahit magwala ako. Marga, tiwala pala ang dahilan. O utang na loob. Umiling si Julius. Responsibilidad. Responsibilidad, ulit niya, pero may kirot sa tono. Wala man lang bang, konting, personal na dahilan. Napatingin si Julius dito ng matagal. Sobrang tagal na parang maraming sinasabi ang katahimikan niya. Hanggang sa bumulong siya, halos di marinig. Meron. Nabura ang hangin sa dibdib ni Marga. Pero bago pa man niya maintindihan ang ibig sabihin noon, biglang tumayo si Julius. Halika, sabi nito, mabilis iwas tingin. May ipapakita ako sa'yo. Naglakad sila palabas ng kubo, pababa ng makitid na daan patungo sa likod ng isang maliit na burol. Pagdating nila, bumungad ang isang malawak na tanawing kulay ginto, mga hagdang-hagdang palayan na sumisikat ang araw sa gitna. Parang painting, pero mas buhay, mas makahinga. Dito ako lumaki, sabi ni Julius, nakaawang ang labi, parang ngayon lang niya ito ibinabahagi. Hindi ko alam ang ibig sabihin ng mayaman. Hindi ko rin alam ang luho. Pero alam ko paano mabuhay ng tama. Yun ang gusto kong makita mo. Napalunok si Marga. Masakit, nakakagaan, nakakagulo. Julius, bulong niya. Bakit mo to ginagawa? Pangalawang tanong iyon na hindi agad nasagot ni Julius. Pero ngayon, mas malinaw ang kanyang mga mata. Walang pag-iwas, walang kaduda-duda. Para matuto kang maging ligtas, sabi niya. At, para matuto kang maging totoo. Napalunok si Marga. At ano namang alam mo tungkol sa pagiging totoo ko? Lumapit si Julius ng kalahating hakbang. Hindi sobra, hindi nakakasikal. Tamang distansya para sa isang bagay na hindi niya malalang pangalanan. Kasi ngayon lang, sabi nito, mahina, nakikita ko na hindi ka nagtatago sa likod ng yaman mo. Hindi nakasagot si Marga. Hindi dahil galit siya. Hindi dahil nalito siya. Kundi dahil may isang bagay na umusbong sa puso niya. Isang bagay na hindi niya inakalang mararamdaman sa lugar na ito, at lalong hindi sa harap ni Julius. Isang damdaming hindi niya kayang pigilan. Isang damdaming hindi niya kayang itanggi. At habang nakatingin sila sa isa't isa, dahan-dahan, parang alon na hindi niya maharang. Nararamdaman niya, unti-unting may nabubuo, at natatakot siya. Pero, nakakagulat, hindi na siya tumatakbo. Hindi ngayong nararamdaman niyang hindi siya pababayaan ni Julius. 6 na buwan matapos ang kanilang pananatili sa liblib na lugar, unti-unti nang nakabalik sa Maynila si Marga. Ngunit hindi na siya katulad ng dati, ang kanyang kilos, ang kanyang pananaw, at ang tahimik na tiwala sa sarili ay nagbago. Kasabay nito, dala niya ang isang bagong damdamin, isang halo ng galit, takot, at pagkamangha, na noon lamang niya naramdaman sa piling ni Julius. Sa kanilang pagbabalik sa lungsod, isang pagkakataon ang dumating upang makita ni Marga ang tunay na mundo ni Julius, hindi bilang isang bodyguard, kundi bilang isang lalaking may sariling yaman at impluwensya. Napunta sila sa isang malaking penthouse, may mga art piece, mamahaling mga sasakyan sa garahe, at mga dokumento ng isang malaking security company. Dito niya napagtanto na hindi simpleng empleyado ng pamilya ang lalaki, may sarili itong negosyo, may matibay na posisyon, at may kontrol sa maraming aspeto ng seguridad at negosyo sa lungsod. Humarap sa kanya si Julius sa sala, may hawak na tasa ng kape. Alam kong sobrang gulat ka, mahinang sabi niya, halatang alam ang iniisip ni Marga. Nanlaki ang mga mata ni Marga. Kaya pala, iba ang dating mo. Hindi lang sa bodyguard ka lang. May sarili ka palang imperyo. Tumango si Julius. Hindi ko nais na ipakita sa'yo sa una. Kailangan kitang protektahan, at baka manganib ka lalo kung malalaman mo agad. Pero ngayon, oras na para malaman mo ang lahat. Napatingin si Marga sa kanya, halo-halo ang damdamin, pagkamangha, pagkabigla, at hindi maipaliwanag na paghanga. Hindi ko alam, na may ganito ka palang mundo. Kaya pala kahit gaano ko pa kalupit at pasaway, lagi mo akong natutulungan. Hindi lang dahil sa tungkulin, hindi lang dahil sa trabaho. Tumayo si Julius, dahan-dahang lumapit, at inilapit ang kanyang kamay. Hindi lang iyon. Ginawa ko iyon dahil gusto kong protektahan ka. At higit sa lahat, dahil hindi ko kayang mawala ka. Huminga si Marga ng malalim, ramdam ang init ng katotohanan. At, hindi ka lang bodyguard. Bulong niya, halos hindi marinig. Hindi siya pinigilan ni Julius sa pagsagot. Hindi. May sarili akong buhay, sariling negosyo, sariling mundo.
At gusto kong makita mo na hindi lang ako nandyan para sa iyo bilang bantay, kundi bilang taong handang makasama ka sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Tumigil si Marga saglit, iniisip ang lahat ng nangyari sa liblib na lugar, ang mga gabing natutong magluto, mag-igib ng tubig, at mamuhay ng simple. Ang mga sandaling iyon, ngayon niya naiintindihan, ay hindi lang tungkol sa survival. Ito ay paraan ni Julius upang ipakita sa kanya ang halaga ng pagiging matatag, ang kahalagahan ng buhay, at ang tibay ng pagkatao na hindi nabibili ng yaman. Lumapit siya kay Julius, dahan-dahang hinawakan ang kamay nito. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero ngayon, naiintindihan ko. At siguro, unti-unti, natututo na rin akong maniwala sa'yo. Hindi lang sa proteksyon, kundi sa'yo bilang tao. Ngumiti si Julius, bahagyang napabuntong hininga. Hindi madali, Marga. Alam kong mahirap ang tiwala, lalo na sa'yo. Pero nandito ako, hindi lang bilang bodyguard, kundi bilang tao na handang makasama ka sa bawat hakbang ng buhay mo. At sa sandaling iyon, sa gitna ng lungsod at ng marangyang mundo ni Julius, ramdam ni Marga na nagbukas ang kanyang puso, hindi lamang sa katotohanan tungkol sa lalaki, kundi sa damdaming matagal na niyang itinanggi. Sa wakas, naiintindihan niya, si Julius ay higit pa sa kanyang bodyguard. Siya ay isang tao, may sariling buhay, sariling yaman, at higit sa lahat, isang taong handang magmahal at ipaglaban siya. Sa pagtatapos ng araw, magkasama silang tumingin sa lungsod mula sa penthouse, ramdam ang katahimikan at ang bagong simula. Sa wakas, hindi na sila hiwalay, hindi lang dahil sa tungkulin, kundi dahil sa katotohanan at pagmamahal na unti-unting nabuo sa kanilang mga puso. Welcome to Fragile Kiss.